Next question. Ito, Sir, magkano na lang magiging monthly ng 1.5 million na loan kung nag-advance payment to principal ako ng 50K? At kailan po ba bababa yung monthly kapag nag-advance payment ka sa principal? Sana po mapansin. Ang advance principal, ito yung isang way na yung 30 years loan term mo halimbawa na na-avail or maybe 25 or maybe 20 years, depende sa edad o depende sa na-approve sa'yo na loan term, ay para mapaiksi ang iyong loan term automatically, no? Kapag ikaw ay nagbabayad ng applied to principal. Pero ang impact ng applied to principal ay hindi para bumaba ang iyong monthly amortization. The same lang ang monthly amortization. Ang impact niya ay iiksi ang iyong loan term. Iiksi po ang loan term. Kasi mas mabilis mong mabayaran ang outstanding loan balance. Okay? Ang pagbaba ng monthly amortization or pagtaas ng monthly amortization, hindi yun naka-base applied to principal, kung hindi, naka-base yun kung magbabago ang interest rate. Kasi merong tayong tinatawag na fixed price na interest. No? Halimbawa, for the first 3 years, ganito, fix ang interest mo. For the first 5 years, ganito, fix ang interest mo. Pwedeng mabago after 3 years, pwedeng mabago after 5 years. Doon lang yung chance na mabago ang monthly. Or maybe, naka 15 years term ka, tapos gusto mong pahabaan yung term, yun, pwedeng mabago yung monthly. Diba? Especially kung nasa equity stage ka pa lang. Pero kung nasa pag-ibig ka na loan take-out ka na, I think once mo lang pwedeng gawin yon in every 10 years, yung magpabago ng loan term. So yun pwedeng mabago lang ang monthly amortization natin kung mababago ang interest rate, tataas or bababa, mababago ang ating monthly amortization or magpaparestructure ka ng loan term mo. Yung dating mababa, pahahabain mo para bumaba yung monthly amortization. So bigyan ko kayo ng dito, no? I-share ko sa inyo yung ating Excel file, no? Para at least magka-intindihan po tayo, no? Doon sa sinasabi ko po na halimbawa sa monthly amortization. So ito, halimbawa ito lang, ito yung data halimbawa, no? 1,250,000 yung loan and then yung monthly amortization nasa 7,000 plus, excluding insurance. So ang sinasabi kasi kanina halimbawa ni Sir ay, halimbawa nagbayad ako ng 50,000 applied to principal, no? Kukulayan ko na lang siguro para at least makita natin. So dito, yung buong 50,000 nababawas yan sa outstanding running balance, no? Kasi ang binabayaran natin, let's say na 7,696 dito sa case natin, 6,400 ang interest niyan. Ang interest kasi is yung outstanding loan mo times ng interest rate monthly. Yun ang interest. Ngayon, syempre dahil ito ang interest, yung difference niya, yung monthly na binabayaran mo minus yung interest, yun lang yung nababawas mo ng principal o outstanding balance. So meaning to say, ang liit lang nang naibabawas sa atin na principal sa simula ng ating mga taon ng pagbabayad. Kaya kung mag-apply to principal ka, let's say 50,000, assuming updated yung monthly amortization mo, maibabawas yun ng buo. Kaya kung halimbawa 30 years yun, iiksi na yun. Ang niya, hindi mo babago yung monthly mo, pero iiksi siya. Okay? Marami kang matitipid na taon. So kung sa case natin dito, 323 months na lang instead na 360 months. So ganun po ang impact ng applied to principal. So para lang po sa atin pong info.